Ang Bakal na Emperador. Chapter 101, Encounter with the Fairies 4. Ang pagpuno sa kanilang tiyan, at ang mga gamot na ginawa ni Erwin ay nakatulong sa mga diwata para sa mabilis na paggaling. Nasa isip ni Locke kung ano ang gagawin niya sa kanila. Kung dadalhin niya sila sa lungsod, lahat sila ay tretuhin bilang isang alipin o bilang mga especially iya mula sa Volga Republic. Ang nayo na kanilang ginagamit ay sinunog ng mga mangangalakal. Nabagabag si Locke at doon niya naalala ang mga salita ng mga namatay na mangangalakal. Nawala na ang kalahati ng kanilang paninda sa kamay ni Erwin. Kung nailigtas niya ang mga engkanto tulad ng sinabi nila, baka may lugar kung saan niya iniingatan ang mga ito. Tingnan mo dito, sa tingin ko kailangan natin silang ilipat sa ibang ligtas na lugar, sabi ni Locke. Panipi kuwit panipi, bakit hindi ka nagsasalita? Dahil ba ako ay inapo ni Recon? Nagtataka rin si Locke kung bakit biglang naging cold si Erwin sa kanya. Daan-daang taon na ang lumipas, ang mandirigma na pinabura ng lahat ng tao ay natalo si Simon, ang tagapagpalaya ng mga diwata. Damn it, ako si Simon na iyon. Napaisip si Locke. Nasabi lang niya sa sarili niya ang mga salitang iyon at hindi niya magawang ibunyag. Si Philip man o si Erwin, iisipin nilang pareho na baliw si Locke. Learn more. Gayunpaman, hindi maaaring tapusin na lamang ito ni Locke, sinubukan niyang kausapin muli ito. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Erwin ang kanyang bibig at nagsalita sa sobrang naiinis na tono. 2 araw sa Hilaga, mayroong isang nayo ng engkanto. Ang mga una kong nailigtas ay ipinadala doon. Oo. Pagkatapos ay ipadala din ang mga ito doon. Gabayan mo ako kaagad. Sa apurahang mga salita ni Locke upang gabayan siya, nagsalita si Erwin na may malamig na tingin. Ang mga taga-nayon ay hindi malugod na tinatanggap ang mga tao. Bakit? Natatakot tayong gumawa ng chismis tungkol sa kanila. Kung ganoon nga, hindi sana sila iniligtas ni Lord. At nanggaling ang mga salita kay Felipe. Mukhang mapagbigay ang ugali ng babae, at kapansin-pansin ang kanyang kagandahan, gayunpaman, hindi ganoon ka-top-notch ang ugali ni Erwin. At iba ang ating Panginoon sa kanyang mga ninuno. Siya ay matapang at maalalahanin na kusang loob niyang tinanggap ang pangitain ng hari ng Diablo upang iligtas ang kanyang lupain. Nagsalita si Philip sa isang mahigpit na boses. Hindi ko talaga ginawa iyon para sa Devil King's Castle. Napaisip si Locke sa sarili. Learn more. Sinusubukang iligtas ni Locke ang pinakamamahal na Devil King's Castle at sinusubukang makaganti. Hindi alam ni Locke kung paano magbabalik ang sitwasyon nang sabihin ni Philip ang lahat ng iyon ng malakas, ngunit hindi niya napigilan si Philip dahil bahagyang nagbago ang mukha ni Erwin. Natutunan niya ang vision ng Devil King. Kaya naman nagamit niya ang dark magic na katulad ng mga warlock. Ang Dark Moon ay ang kahalili ng Darkness Magic Tower na itinatag ni Simon noong nakaraan. Kung natutunan niya ang pangitain ni Simon, kung gayon siya ay isa sa kanila. Katulad noon, isang tanong tungkol kay Locke ang nalutas, ngunit hindi na nalutas ni Erwin ang isa pang bagay. Naramdaman niya ang isang katulad na enerhiya sa isa sa inang kalikasan nang matamaan niya ang pendant ni Locke. Ang enerhiya ay hindi lamang napakalaking o engrandi, ngunit nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nananabik sa isang bagay. Kung tama ang hula ko, maaaring may kaugnayan ito sa luha ng lupa. Ang luha ng lupa ay naglabas ng kapangyarihan nito ng maraming beses sa nakaraan. Ang ilang mga duwende ay naitala pa ang mga damdamin para sa sanggunian sa ibang pagkakataon at binasa ni Erwin ang mga talaan na iyon. Matuto pa. Kailangan kong suriin ito ng kaunti. Kung gayon, maaaring magandang ideya na dalhin siya sa nayon. Sa pag-iisip, tumayo si Erwin at kinausap sina Locke at Philip. Ay guide kita. Aalis kami kaagad. I see. Nagbago ang isip mo. Napangiti si Locke sa pag-aakalang nagbago ang isip niya nang bumalik ang malamig na mukha ni Erwin. Kung iba ka sa iyong mga ninuno, susubukan kong manatili sa tabi mo ng kaunti pa. Chapter 102, Power of the Spirits 1. Nagtungo sa Hilaga sina Locke at Philip kasama ang mga diwata na iniiwan ng kanilang kariton at ang karwahe. UDATEPSILON D ni B Omicron XNVEL, com. Pinangunahan ni Erwin ang grupo sa isang liblib na kalsada sa bundok.
Habang mas malayo ang kanilang dinaanan, mas makitid ang dinadaanan. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumitaw ang isang tawiran ng kalsada sa isang bangin. Ito ba talaga ang tamang paraan? Tanong ni Philip. Pagkatapos ay sumigaw siya, Sir Philip, ingat po kayo. Ito ang katapusan kung tayo ay nakagawa ng kahit katiting na pagkakamali. Payo ni Luke at hinawakan si Philip na muntik ng madulash. Pagkalipas ng 2 oras, natagpuan ng grupo ang isang nayon sa base na napapaligiran ng mabatong bundok. Yan ba ang Fairy Village? Oo, tinatawag itong nayon ng Zenith. Ang nayon ng Zenith, kung saan nakatira ang humigit kumulang 50 pamilya, ay hindi gaanong naiiba sa alinmang bundok kung saan matatagpuan ang mga nayon ng mga tao. Ang hindi pangkaraniwang bagay ay ang iba't ibang halaman at bulaklak na kanilang tinutubuan, at karamihan sa mga naninirahan doon ay mga diwata. Medyo nakaka-disappoint ito. Akala ko itatago sila sa ilang mahiwagang enchantment, sabi ni Philip. Masyadong marami kang nabasa na fairy tale. Sa sinabi ni Philip, binatukan siya ni Erwin. Pero, may bahid ng kaunting lungkot sa mga mata niya. Noong unang panahon, ang buhay ng mga engkanto ay parang sa mga fairy tale, na kung saan ay pag-uusapan ng tungkol sa mga duwende at salamangka na taglay nila. Ang nayon, na protektado ng mga espiritu, ay maganda at buhay na may mga ngiti sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga duwende ay nawala ng malaking kapangyarihan nang mawalan sila ng pakikipag-ugnayan sa spirit world, na humantong sa paghina ng mga diwata. Hindi makatwiran para kay Sylvia at sa iba pang mga radikal na hanapin ang luha ng Earth sa buong mundo. Malapit nang maubos ang mga duwende at iba pang lahi ng mga diwata tulad ng mga sinaunang dragon. Pero nagsasaka sila. Tumingin si Philip sa malinaw na mga bukid sa paligid ng nayon na may gulat na mukha. Kung gayon, saan sa palagay mo kumakain ang mga diwata? Tanong ni Erwin. Narinig ko na nakakahanap sila ng mga bagay mula sa kagubatan at ilang kabute. Sa mga salita ni Philip, hindi lang si Erwin kundi ang iba pang mga diwata ay naglagay din ng mga naiinis na mukha sa kanya. Bago pa sila makapagsalita ng masasakit kay Philip, pumagitna na si Luke. Sir Philip, ang mga diwata ang siyang naghatid ng mga kasanayan sa agrikultura sa mga tao. Totoo ba yan, Lord? Oo, lahat ng mga buto o pananim at gulay na itinanim ng mga tao tulad ng trigo at barley ay gawa-gawa lamang sa kung ano ang nakuha ng mga duwende mula sa kalikasan. Pagkatapos na maging warlock si Luke, nalaman niya ang katotohanan sa likod ng kasaysayan. Upang makakuha ng lakas upang labanan ang kanyang mga kaaway, naglakbay siya sa ilang mga sinaunang lugar at mga lugar ng pagkasira upang matuklasan ang kanilang mga teksto. At ang mga tekstong iyon noong sinaunang panahon ay hindi lamang nagtala ng simula ng agrikultura kundi pati na rin ang katotohanan ng sinaunang sibilisasyon. Kung lahat ng iyon ay lumabas, ang kasaysayan ng kontinente ay babaliktad. Napaisip si Luke. Ang Mado Empire, Abaron, ang nanguna sa pagkawala ng sinaunang sibilisasyon. Ang Panginoon ng Imperyo, na namuno sa buong kontinente at nagpoprotekta sa mga tao nito laban sa makapangyarihang mga dragon, ay hindi mga tao kundi mga engkanto. Libo-libong taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay walang iba kundi ang ilang primitive barbarians na nanirahan sa imperyo. Malayo sa pagsasaka, hindi man lang sila marunong manghuli o mag-alaga ng mga hayop. Wala silang mga metal, kaya gumamit sila ng mga sandata o kasangkapang gawa sa bato. Sila ay walang iba kundi isang maswerteng lahi na nakaligtas laban sa mga halimaw at halimaw. Ang mga diwata ang nag-abot sa kanila ng kabihasnan. At hindi rin ito sa mabuting intensyon, ngunit sa halip ay dahil ang mga tao ay masunurin at mas matalino kaysa sa mga orc, goblins at kobolds. Sa madaling salita, inaalagaan nila ang mga ligaw na tao at ginagawa silang kanilang mga alagang hayop. Noong panahong iyon, si Abaron ay nangangailangan ng maraming paggawa, kaya't kanilang inalipin ang mga tao. At sa prosesong iyon, nagsimulang matuto ang mga tao ng agrikultura mula sa mga duwende, metalurhiya mula sa mga duwende, mahika mula sa mga diwata, at martial arts mula sa suran.
Sa pagtanggap ng kaalaman at kultura mula sa mga diwata, ang mga tao ay namulaklak at naging banta sa mga diwata. Sa prosesong iyon, nagsimulang lumabas bilang makapangyarihang mga buhay na nilalang ang pinaghalong mga supling ng mga dragon at diwata kasama ng mga tao. Sa kanilang inisyatiba ay sumiklab ang Levery Rebellion, at ang Abaran ay nawasak at ang sibilisasyong binuo ng mga sinaunang diwata ay gumuho. At ngayon, ang relasyon sa pagitan ng mga tao at ng mga diwata ay ganap na nabaligtad. Ang katotohanan ay nakalimutan kahit sa mga diwata, at ang tanging nakakaalam nito, tulad ni Erenes, ay hindi nagsalita tungkol dito. Ito ay dahil ang katotohanan ay maaaring magdulot ng alinman sa salungatan o kalungkutan. Ang nakaraan ay hindi sapat na dahilan para parusahan ang mga diwata ng kasalukuyan. Hindi tama para sa mga tao na alipinin o diskriminasyon laban sa kanila dahil sa kanilang ginawa noon. Ang mga diwata ay hindi palaging nakatira sa mga bundok ng kagubatan. Ito ay dahil sila ay itinulak ng mga tao, kailangan nilang isuko ang kanilang mga gintong lupain at itago ng ganoon. Tumigil ka, sino ka? Tanong ng isang tao. Sumigaw ang mga bantay sa pasukan ng nayon ng Zenith, na itinutok ang kanilang mga sibat sa direksyon ng mga bisita. Sila ay isang napaka-agresibong lahi, na maihahambing sa Dark Elves. Sila ang mga Lycan na tinawag na werewolves. Ako si Erwin Lisa, na dumating a few days ago. Iniligtas ko ang mga kinidnap. Ah, si Miss Erwin po, sabi ng isa sa mga tanod. Nang mapagtanto nilang kakilala ang taong iyon, ibinaba ng mga Lycan ang kanilang mga sibat. Gayunpaman, nang makita nila sina Lucas at Felipe, sila ay natakot. Putao, ayos lang yan. Ito ang mga nagligtas sa aking kauri. Sa sagot ni Erwin, napaatras ng ilang hakbang ang Lycan. Kahit na pagkatapos ng isang hakbang pabalik, sila ay maingat sa mga tao na hindi nila inalis ang tingin kay Philip. Samantala, ang mga duwende, na nailigtas sa mga mangangalakal noon, ay lumuluhan ng muling makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nanay! O ay, Kelowna! Napatingin si Locke sa direksyon na iyon. Ang mga residente ng nayon ng Zenith ay tila nababalisa kaysa ipagdiwang ang muling pagsasama-sama kasama ang kanilang mga pamilya. Naramdaman ni Philip na may mali, nagtanong. Bakit ang tigas nilang lahat? Ito ay tiyak na isang kagalakan upang mabawi ang mga nakidnap ng mga mangangalakal ng alipin, ngunit ang nayon ay hindi mapangalagaan ang mga nawalan ng kanilang mga tahanan o pamilya, sabi ni Erwin. Ayon sa kanyang paliwanag, ang nayon ng Zenith ay itinayo sa mga bato, at ang lupain nito ay tigang. Na ang ibig sabihin ay mahirap magkaroon ng magandang ani kahit laging may ulan para diligan ang kanilang pananim. Nitong mga nakaraang panahon, naabot na nila ang kanilang limitasyon. Gumamit sila ng crop rotation at fertilization. Gayunpaman, tila walang gumagana. Nakikita ko, kaya ang mga bukid ay hindi maasikaso ng maayos, sabi ni Philip. Naisip ni Philip na hindi marunong magsaka ng maayos ang mga diwata. Hindi ba ito malulutas ng mahika? Nagkaroon ng isang kwento minsan na ang magic ay maaaring tumaas ang ani. Iyon ay dahil sa taong intelektual na gumamit ng mahika. Ngunit hindi iyon makakatulong sa gayong nayon, hindi bababa sa hindi sa baog na estadong ito. Gayunpaman, dahil wala silang ibang ligtas na lugar, hindi man lang naisip ng mga diwata na iwanan ang nayon. Malamang naisip nilang lahat na mas mabuting mamatay sa gutom kaysa mabuhay ng miserable sa kamay ng mga tao. Ito ay hindi tulad ng walang paraan upang malutas ang problemang ito. Kung tama ang intuition ko, isip ni Erwin. Napatingin siya kay Locke. Hindi tulad sa ibang lugar, ang mga damo at ang kulay ng buhay sa paligid ng kanyang mga paa ay napakatingkad. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang paligid ay maaaring may kaugnayan sa lakas na naramdaman niya kanina. Nagpa siya si Erwin na kausapin at lapitan si Locke. May itatanong ako sayo. Pabor. Para sa panimula, lumipat mula sa lugar na ito. Chapter 103, Power of the Spirits 2. Tinala ni Erwin si Locke sa labas ng nayon sa isang bukid. Natarante si Locke kung bakit siya pinalipat at mas nagulat nang makitang dahan-daang namumukadkad ang mga pananim at damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay,
Sa paligid mo lang nangyayari. Sa tingin ko ito ay dahil sa bagay na malapit sa iyong puso. Learn more. Sa mga salitang iyon, hinugot ni Locke ang guardian pendant na ibinigay sa kanya ni Reyna. Hindi ito ang malaking halaga na naramdaman ni Erwin sa laban. Gayunpaman, mayroong ilang hindi kilalang enerhiya na nagmumula sa guardian pendant. Saan mo nakuha yan? May nagbigay nito sa akin habang papasok ako sa serbisyo militar. May dahilan kung bakit hindi ibinibigay ni Locke ang buong detalye. Sumagi sa isipan niya ang mga Dark Elf na dumating para agawin si Reyna. Hindi siya sigurado kung may kinalaman sila ni Erwin, pero wala siyang balak ipaalam dito na may kung anong kapangyarihan si Reyna sa kanya. Hindi mo ba pwedeng ipaalam sa akin kung sino ang nagbigay nito sa iyo? Isang residente lang ng estate. Isang mana mula sa isang taong malapit sa aking mga kaibigan. Siya ay nagsisinungaling. Napaisip si Erwin. Napansin naman ni Erwin ang off-behavior ni Locke. Hindi siya kasing husay ng kanyang guro, ngunit medyo nakakabasa siya ng isip. Gayunpaman, lubos niyang naunawaan ang posisyon ni Locke. Likas na lang para kay Locke na mag-ingat sa pagtatanong sa kanya tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan na hindi niya alam. Maaari ko bang makita kung ano ang nasa loob nito? Tanong ni Erwin. Panipi kuwit panipi. Pakiusap. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang tumulong sa mga diwata ng nayon. Sa mga salitang iyon, binuksan ni Locke ang metal box at ipinakita ang buhok ni Reyna na nasa loob nito. Hinugot ni Erwin ang isa sa mga hibla na pinagmasdan ng mabuti ang buhok. Umiiyak. Itinutok ni Erwin ang lahat ng mahika sa buhok na nasa pagitan ng kanyang mga daliri. Kapag na-stimulate ng mana wave, nagsimulang lumabas ang misteryosong enerhiya mula sa buhok. Ito ay tulad ng pagsaksi sa puno ng mundo na nabanggit sa mga alamat. Ito ay Engrandi. Ang puno ng mundo, matatag na nakaugat sa lupa at umaabot hanggang sa langit, na naigalihi ng maraming uri ng buhay. Simula sa hindi pinangalanang bulaklak hanggang sa maliliit na uod at surot, may mga hayop at espiritong parang unicorn na sinabihan ng mga alamat, maging ang mga masasamang dragon, at ang mga pangit na demonyo. At pagkatapos ay dumating ang mga diwata at mga tao. Tingnan mo dito, okay ka lang ba? Tanong ni Locke. Bumalik sa realidad si Erwin sa tawag ni Locke. May kakaibang enerhiya na lumabas, sabi ni Locke. Naramdaman mo rin siguro. Marahil ito ay may kapangyarihan ng mundo noong ang lahat ay isa. At iyon din ay hindi lamang bahagi nito. Kailan ang mundo ay isa? Tanong ni Locke. Pangea. Noong ang Celestial World, Spirit World, ang Devildom at ang Middle World, Earth, ay hindi nahati o naputol, sagot ni Erwin. Hindi na isara ni Locke ang bibig sa narinig. Ang ikinwento lang ni Erwin sa kanya ay ang mga lumang alamat at kwentong nasabi sa kanya. Kung gayon ang kapangyarihan na taglay ni Reyna ay mula pa noong unang panahon. Napaisip si Locke. Nang hindi niya alam na nasa sarili niyang linya ng pag-iisip si Locke, nagpaliwanag pa si Erwin. Ito ay napakaliit, ngunit sa palagay ko ay may iligtas nito ang ilan sa mga lupain sa paligid ng nayong ito. Alam mo ba kung paano gawin iyon? Tanong ni Locke. Tumango si Erwin at inilabas ang mga kakailang ganing materyales mula sa kanyang subspace ring. Sa isang maliit na mortar, inilagay niya ang isang metal, isang kristal, uling mula sa sinaunang puno na tumigas na parang bato, at ilang mga reagents ang idinagdag dito, na sinundan ng hibla ng buhok ni Reyna. Dati ay may espesyal na kayamanan sa nakaraan. Gusto ito ng mga tao ngunit hindi nila ito mahanap. Tinawag itong the Earth's Tears. Luha ng lupa, ha? Sa isip ni Locke, parang isang salita na narinig niya minsan. Nabanggit ito ni Erenes, na nakatagpo ni Simon. Gayunpaman, hindi interesado si Simon dito sa oras na iyon, kaya hindi maalala ni Locke kung ano ang ginawa nito o kung ano ito. Dahil hindi ko mahanap, naniwala ako na kakayanin ko. Hindi naging successful, pero may nakakagulat na byproduct, ani Erwin. Ang tinutukoy mo ba ay ang artificial na magic stones? Tanong ni Locke. Oo. Ito ay isang hindi inaasahang resulta, ngunit naisip ko na maaari nitong baguhin ang mundo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali. May mapait na ngiti si Erwin nang magsalita ito.
Bago lumabas ang artificial na Magic Stone, ang bawat bansa ay nakatuon sa pagmimina upang mahanap ang mga bato. Ang pagmimina ay hindi lamang nagpabago sa bansa at sa mga teritoryo nito kundi sa mga lupain din ng mga diwata, hindi pa banggitin ang malubhang pagkasira ng kalikasan na nangyari sa proseso. Kaya naman determinado si Erwin na iwasan ang pagkawasak ng kanyang mundo sa pamamagitan ng paggawa ng artificial na Magic Stone. Gusto niyang ipalaganap ang pamamaraan para gawin silang ilang Magic Tower. At tulad ng inaasahan niya, ang mga tao ay hindi masyadong nabitin sa pagmimina pagkatapos noon. Gayunpaman, ang pagkasira ng kalikasan ay mas matindi kaysa dati. Sa halip na isang natural na Magic Stone, ang mga artificial ay nangangailangan ng isang bilang ng mga materyales. Alam na mayroong isang bagay na maaaring palitan ang Magic Stone na mahirap makuha, nagresulta ito sa isang makabuluhang pagtaas ng materyal na kailangan. Tiyak na nagbago ang mundo. Gayunpaman, hindi ito sa paraang gusto ni Erwin. Kaya naman nagtagal siya sa kanyang guro. Ito ay hindi tulad ng ginawa niya ang eksperimento sa likod ng kanyang guro. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga materyal na maaaring maglaman o magmanipula ng mana o ang mana waves. At dahil doon, nagkaroon siya ng kaalaman kung paano ililigtas ang nayo ng Zenith. Warp. Ang mahiwagang apoy ay pumailan lang sa mortar. Si Erwin ay nagsimulang magpakilos ng kanyang mahika. Sa simula, sinabi na ang Diyos ay nag-apoy ng apoy upang patatagin ang umaalog-alog na istruktura ng mundo. Gayunpaman, wala akong sapat na magic. Napagtanto ni Erwin. Nitong mga nakaraang araw, ginamit niya ang kanyang mahika at espirito para iligtas ang mga diwata. At ang kanyang mahika ay hindi pa ganap na naibalik, kaya hindi niya nagawang ihagis ang dami ng mahika na kanyang nakalkula. Kung mali ito, masusunog lang ang bawat materyal. Sa sandaling pinanghinaan ng loob si Erwin, isang puting apoy ang bumangon mula sa motor. Nabigla siya sa nakita. Tumingin siya kay Locke sa halip na tingnan ang lakas ng apoy. Magiging okay ba ito? Tanong ni Locke. Huwag mo akong gambalain. Kahit malamig ang tingin niya, ngumiti siya ng bahagya. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang berdeng hiya sa lugar kung saan lumubog ang apoy. Ito na ba iyon? Tanong ni Locke. Oo, ito na. Tiningnan ito ni Locke at parang may ginawa. Ito ay mas mahina kaysa sa naramdaman niya kay Reyna, ngunit ang berdeng hiyas ay may masaganang enerhiya, isang sariwang enerhiya mula sa mundo. Ibinaon ito ni Erwin sa lupa. Mula sa lugar kung saan inilibing ang hiyas, isang berdeng liwanag ang kumalat hanggang sa nayo ng Zenith at sa lupaing nakapaligid dito. Dahil doon, nabuhay muli ang mga lantang pananim at puno. Ang basa-basa at may kintab na damo ay namumulaklak sa tigang na lupa. Ano ito? Ang mga pananim ay buhay pa. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayo nang malaman nilang may ginawa si Erwin para matulungan silang lahat, kaya naman tinanong nila siya. Paano natin masusuklian ang biyayang ito? Parehas ako sa iyo. Kailangan kong mabuhay kasama ka. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi ko magagawa ang lahat ng ito, sagot ni Erwin. Nang ituro ni Erwin si Locke, nagatubili ang mga diwata at saka nagpasalamat. Kahit naiinis sila sa mga tao, iba ang taong nakatayo sa harapan nila. At natural lang na magpasalamat sa lalaking tumulong sa kanila. Nakita ni Philip ang lahat ng ito mula sa gilid. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit alam niya na ang kanyang Panginoon ay gumawa ng isang mahusay na bagay. Matapos makumplito ang kanyang trabaho sa nayo ng Zenith, bumalik si Locke sa kanyang kariton. Sa simula, medyo nag-aalala siya dahil kailangan niyang dumaan muli sa parehong mapanganib na landas. Okay, mag-iba tayo ng landas mula dito. Kung nakatakdang magkita tayong muli, makikita na kita. Sinubukan ni Locke na magpaalam, ngunit hinarang siya ni Erwin. Anong ginagawa mo? Tanong ni Locke habang nakakunot ang noo. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Erwin. Ako ay may utang na loob sa iyo sa maraming paraan. Hayaan mong bayaran kita. Pagtingin kay Erwin na pumihil sa kanya ay nagsalita si Locke na may problema sa pakiramdam. Hindi mo kailangang bayaran ito, kaya pumunta ka na lang sa sarili mong paraan.
Sinusubukan mo bang gawin akong magmukhang walang utang na loob? Sinabi ko lang sa iyo na hindi mo kailangang bayaran ako. At papunta na ako sa aking serbisyo militar. Mahuhuli ka sa digmaan kung susunod ka sa akin doon. Hindi mahalaga. Kung gusto mo, kaya kung maging kalasag mo. Tinanggihan ni Locke ang kanyang alok, ngunit walang balak si Erwin na ipadala siya ng mag-isa. Pinubuhay ang lupain ng nayo ng Zenith. Ang kapangyarihang ipinadala mula sa isang mundo ay nagdulot ng kapangyarihang espiritu, kaya naman ang tigang na lupain ay naging mataba, at ang mga pananim, na nalalanta, ay naging mga pananim na may buhay. Kung susundin niya ang lalaking ito, mahahanap niya ang kayamanan, ang luha ng lupa, na ganap na magbubukas ng pinto sa spirit world. Si Erwin ay hindi isang uri na gumawa ng mga radikal na desisyon, ngunit hindi siya sapat na tanga para kumapit sa kanyang pride nang mabaliktad ang kapalaran ng mga naglalaho na diwata. Alam din ni Locke kung ano ang kanyang intensyon. Mukhang sinusubukan niyang hanapin ang sikreto sa likod ng pendant sa pamamagitan ng pagdidikit sa akin na nagsasabing kailangan niyang magbayad para sa aking biyaya. Kung isa lang siyang ordinaryong wizard, malamang tatanggihan siya kaagad ni Locke. Si Erwin, isang senior class wizard na may 7th circle at may mabuting kalooban para umunlad ang kanyang lahi. To be honest, she could be of use. Upang labanan ang Baroque Empire, o ang pangunahing kaaway, ang Veritas Magic Tower, kinakailangan na magkaroon ng higit sa isang uri ng talento. At ang isang wizard na may 7th bilog at isang henyo na nagpapakita at nag-aalok ng tulong ay hindi palaging nangyayari. Sandaling nag-isip si Locke at nagpasyang tanggapin ang kahilingan ni Erwin. Okay, pero kailangan mong sumunod sa lahat ng oras, okay lang ba iyon sa iyo? Kung hindi ito isang hindi tamang kahilingan, gagawin ko ito. Hanggang sa dulo. Hindi mo sinabing unconditional obedience. Tumango si Locke at kasama si Erwin sa bagon, umalis sila papuntang Crom City. Gamaan ang pakiramdam ni Erwin na hindi niya pinalampas ang bakas sa paghahanap ng luha ng lupa. Ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang ibang gawain. Sa north, kailangan kong salubungin ang pinutol na hangin. Iyon ang sinabi ng kanyang guro. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa hilaga gaya ng sinabi ng kanyang guro, siya ay patungo sa timog. Dahil dito, lumabag siya sa utos ng kanyang guro. Hindi man lang naisip ni Erwin iyon. Ang katotohanan na ang isa na magdadala ng bagyo sa kontinente, tulad ng sinabi ng kanyang amo, ay nasa harap ng kanyang mga mata. Chapter 104, Power of the Spirits 3. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Crom si Locke at ang kanyang barkada. Ang Crom ay isang bayan ng militar na ang mga sundalo ay kalahati ng populasyon nito. Mayroong higit sa 30,000 mga unit sa hilagang utos at ang mga subordinate na unit, at isang bilang ng mga unit ng legislate kasama ang mga mangangalakal na sumusuporta sa kanila. Ang bagon ni Locke ay patungo sa north. Ang command office ay matatagpuan sa gitna ng lungsod. Anong uri ng tao ang ulo? Sa tanong ni Locke, ibinigay sa kanya ni Philip ang impormasyon na natutunan niya mula sa guild ni Crom. Isang veteranong general na isang masugid na emperador na maharlika at gumugol ng 30 taon para sa kanya. At ang kanyang kakayahan sa espada. Advanced expert, mas kilala sa pagiging hadlang sa kanyang kalaban kaysa sa kanyang husay sa fencing. Kung gayon, ang buhay militar ay hindi magiging madali. Tiyak na sisikapin ng emperador na alisin si Locke, ang tanging angkan ni Recon. Hindi lang siya magpapadala ng assassin o ibibigay ang utos sa kanyang mga subordinate na patayin si Locke. Kung alam ng mga mananamba ng Sword Emperor Recon, magkakaroon ng galit sa lahat. Siguro may magandang pagkakataon na susubukan niya akong bitag sa hidwaan sa hangganan ng Volga Republic. At ang lalaking nakatanggap ng utos mula sa emperador ay tiyak na gagamitin ang espada sa akin, sa isip ni Locke. Magiging madali ang pakikitungo sa isang general na gumagawa lamang ng mga pag-atake ng may payak na puwersa. Gayunpaman, ang mga kalaban ay ang pinakamasamang hadlang. At isang katlo ng punong tanggapan ay mga maharlika, kaya walang sinuman ang maaaring gawin kung ano ang nararamdaman nila, sabi ni Philip. Ngunit, ang problema ay hindi natin masasabi na ang mga maharlika ay kakampi rin natin, sabi ni Locke. Isang bagay iyon.
Tinanggihan ni Locke ang panukala mula kay Marquis Meyers, at dahil dito ay tinalikuran nila si Rickon Viscount at itinuring siyang maharlika, kahit noon pa man, ang alyansa ay hindi rin ang pinakamagandang bagay. At ang kapangyarihan ng Northern Army. 300 gigants at kabuoang 100,000 tropa. At, kalahati ng mga puwersa ng Hilagang Hukbo ay nasa hangganan para sa mga salungatan sa Volga Republic. Maraming mga kuta ang itinayo sa mga hangganan, at libu-libong sundalo ang nakatalaga sa bawat kuta. Ang iba pang kalahati ng kapangyarihan ay na-deploy sa likuran ng lungsod, kabilang ang Crom, na itinuturing na isang lugar ng digmaan. At ang sitwasyon ni Torlot. Tanong ni Locke. Una, mayroong 3,000 tropa na nakaistasyon doon, 3 noble, 10 gigants, at humigit kumulang 120 knight apprentice. At ang katayuan ng tropa. Interesadong tanong ni Locke dahil magiging sariling unit niya ito. Ang pinakahuling pagbagsak ng mga tropa ay nangyari noong unang bahagi ng taong ito. Pinlano nilang salakayin ang Volga Republic at nagawa nilang talunin ang kalaban ngunit marami kaming nasawi. Sa paliwanag ni Philip, naalala ni Erwin ang isang kwentong narinig niya bago tumawid sa mga hangganan. Pagkatapos ng 5 araw ng pagsalakay, nagtagumpay silang talunin ang mga tarangkahan ng Volga sa Torlot, ngunit umatras sila ng may luha sa kanilang mga mata nang dumating ang mga reinforcement ng kaaway. Ang Torlot ay kilala bilang ang pinakaaatubili na lugar para sa mga sundalo. Ito ay pareho sa mga opisyal, kabalyero, at ang maharlika, ito ay gulo sa loob ng Northern Army. Panginoon, bakit hindi mo nalang hiniling sa kanya na italaga ka sa ibang lugar? Seryosong tanong ni Philip. Alam niya na ang magic ni Locke at ang kanyang mga kasanayan sa fencing ay mahusay, gayunpaman, ang digmaan ay hindi isang pagpapakita ng mga individual na kasanayan. Sa mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, libu-libong sundalo, gigant, at wizard ang ginamit gaano man kadelikado ang sitwasyon. Umiling lang si Locke at sumagot. Hindi na kailangan. Kung gayon, bakit hindi mo kontaken ang estate at hilingin sa kanila na magpadala ng higit pang mga kabalyero o wizard? Dumating na tayo sa dulo, at hindi na ako pwedeng umatras at maghintay. At, Sir Philip, wala kang tiwala na panatilihin akong ligtas. Hindi yon. Sa tingin ko ang krisis at pagkakataon ay parang dalawang panig ng barya. Maaaring maghirap tayo, ngunit sa lalong madaling panahon tayo ay lalakas. Kaya huwag ka nang mag-alala. Tik, naiintindihan. Maya-maya, huminto ang bagon sa harap ng gusali ng command office. Kinumpirma ni Locke ang kanyang pagkakakilanlan sa mga gwardya at pagkatapos ay pumasok sa loob ng gusali kasama ang kanyang partido. Maraming opisyal at sundalo ang tila abala sa gusali ng command office. Napatingin silang lahat sa mga estranghero na pumasok sa opisina ng may pagtataka. Commander. Dumating na si Locke de Rickon ng Rickon Viscount. Sa tawag ng opisyal, tinanong sila ng commander. Papasukin sila. Nang pumasok si Locke at ang kanyang grupo kasama ang patnubay ng tenyente, nakita nila ang isang matandang lalaki na may magandang bigot na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ng mahogany. Tumalon siya sa kinauupuan niya at ibinuka ang mga braso nang makita niya si Locke. Maligayang pagdating sa Northern Army. Salamat sir. Umupo si Locke matapos makipagkamay sa medyo may edad na. Ang konde, sumulyap si Naaman sa party ni Locke at nagtanong. Ang dalawang ito ba ay iyong mga katulong? Karaniwan, kapag ang isang batang maharlika na kumokontrol sa isang teritoryo ay pumasok sa hukbo, palagi siyang sinasamahan ng isang escort o isang tagapag-alaga. Upang ligtas na matapos ang paglilingkod sa militar, kaugalian na makita na sila ay komportable sa militar. Ito ay dahil gusto nila siyang makabalik ng ligtas. Isang kabalyero at isang wizard. Naisip ni Count. Naramdaman niya ang sigla ng lalaking nakasuot ng uniforme ng knight at mula sa nakatikip sa buong katawan ng puting roba. Hindi pwedeng baliwalain ang dalawa. Maraming trabaho ang nangyayari, kaya hindi ako makapagdala ng maraming tao. Ganoon ba? Kung ganoon ang kaso, hindi ka maaaring magdala ng marami. Tumugon ang konde sa mga salita ni Lucas. Tumanggo siya at muling nagtanong. Kapag tinitingnan kita, para kang unang henerasyong Rickon. Ang aking ama.
Tanong ni Locke. Oo, siya at ako ay mga kasama na lumaban sa parehong larangan. Ang ama ni Locke ay namatay 7 taon na ang nakalilipas sa digmaan na nangyari sa Volga Republic. Tinubukan din niyang buhayin ang nasirang katanyagan ng pamilya ngunit namatay na. Hindi kami magka-unit ng tatay mo, pero close mates pa rin kami. Ang unang pagkikita namin ay sa kwartel ng kabisera na nagtipon para sa digmaan. Sa panahong iyon ang iyong ama. Nagsimulang ikwento ni Conde Neyman kay Locke ang kwento tungkol sa kanyang ama na may mapurol na mga mata. Nagkunwaring nakikinig si Locke, gayunpaman, walang balak marinig ang puso niya. Ito ay dahil wala siyang alaala sa unang henerasyong si Recon. Ang katawan ay kay Lucas, ngunit ang kaluluwa ay kay Simon, kaya ang tugon ay ganap na natural. Habang pinapakinggan niya ang kwento ni Count, mas naiintindihan niya ito. Iyon ay, itong lalaking ito. Siya ay tiyak na may kaugnayan sa pagkamatay ng unang henerasyon. Wala sila sa iisang unit, pero mas alam niya ang tungkol sa kung paano namatay ang mandirigma. Ang ama ni Locke ay nakulong at pagkatapos ay pinatay. Ang mga kaisipang iyon ay nagpasaya kay Locke. Ibibigay ko sa iyo ang paghihiganti. Naisip ni Locke. Sa oras na iyon, si Count Neyman, na tapos na sa kanyang kwento tungkol sa ama, ay muling nagsalita na may mahinang ngiti. Gusto kitang tulungan, na may mukha ng tatay mo. Kung may kailangan ka, huwag kang maiyang magtanong. Pinigilan ni Locke ang sarili na magtanong ng kahit ano. Naalala niya ang kwento na sinabi sa kanya ni Philip noong nakaraan sa kariton. Magulo ang logistical support ni Torlot, diba? Napaisip si Locke sa sarili. Kailangan kong bigyan mo ako ng mga consumable tulad ng damit, pulbos ng baril ng militar, at malalaking kalibre ng artilleria. Sa kanyang puso, nais ni Locke na humingi ng suporta sa mga higanti. Gayunpaman, hindi makakapagbigay si Locke ng 30,000 ginto para sa labanan taon-taon. Kaya tinanong niya kung ano ang mas kailangan. At magiging lahat iyon. Tanong ng Count. Nakita na lamang ng Konde si Locke na kakaiba dahil sa kahilingan na ginawa niya. Kung si Locke ay humingi ng 1 gigant upang suportahan, kung gayon ay ginamit niya ito bilang isang dahilan at hindi suportado si Locke sa anumang bagay. Ngunit nang banggitin niya ang iba pang mga bagay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ito kaagad. Sapat na iyon. At gusto kong dalhin ang mga kalakal at ang permit para sa iba pang kagamitan sa militar ngayon para mailipat sila sa trailer. Sabi ni Locke. Okay, ihahanda namin kayong lahat kaagad. Gumawa si Count Neyman ng permit on spot para aprobahan ang trailer. Ipinapadala ang pulbere at mga bala ng artilleria. Maraming salamat sa atensyon na ibinigay mo sa amin, sir. Marami akong kayang gawin. Pagkatapos ng ilang salita pa, formal nang na-enlist si Locke. At umalis si Locke sa tanggapan ng Northern Command. Hindi siya tulad ng mga nakasanayan. Pamuka ang bibig ng Konde habang pinagmamasdan ang kariton ni Locke at umalis ang trailer. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw tungkol sa digmaan kay Count Monarch. Ang hitsura at presensya ni Lucas, gayunpaman, ay tila mas malaki kaysa sa mga alingaw-ngaw. Hindi lang ito puwersa. Alam niya kung paano makitungo sa mga tao. Ibig sabihin ay matalino siya. Ang dalawang katulong na kasama ni Locke ay tila nakakatakot. Nakaharap nila ang commander na nagpalipat-lipat ng 10,000 tropa ngunit nakaka-relax, at ang gulat at kakaibang pakiramdam na naramdaman niya nang makita niya ang tatlo ay napakalakas. Hindi sila ang mga kasanayan na madaling matagpuan sa kasalukuyang mundo. Nais kong malaman kung bakit labis na nag-aalala ang kamahalan tungkol dito. Kailangang bunutin ang mga damo bago lumaki. Pagkatapos niyang harapin ang ama, haharapin niya ang anak. At napangiti si Count sa isiping iyon. Chapter 105, Torlot Fortress 1. Ang partido ni Locke ay lumabas sa tanggapan ng Northern Command at binisita ang isang supply unit na malapit. Kapag ang listahan ay pinirmahan ng Count, ang magandang mukhang unit head ay nagload ng supply unit sa trailer. Bakit hindi ka nalang magpalit ng Empire military uniform mo dito? Kung nakasuot ka ng simpleng damit, magmumukha ka lang sa ibang spoiled noble. Sabi ng pinuno ng supply unit. Ma'am, siguradong wala siyang sinasabing mali, isip ni Locke. Nagpa siya si Locke na tanggapin ang payo ng pinuno ng supply unit.
Upang magmadali at humawak sa Torlot Fortress na kilalang gulo, kinakailangan na gumawa ng malakas na impresyon sa simula pa lang. Pumunta si Locke sa dressing room at bumalik na nakasuot ng dark blue Empire military uniform. Philip and Erwin too upon getting insisted nagpalit ng uniform. Private escort ang dalawa, kaya hindi na nila kailangang magsuot ng uniforme ng militar ng emperador, gayunpaman, sinunod lang nila ang utos ni Locke. Naka-hooded wizard coat si Erwin na may pare-parehong kulay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon isang maliit na kaguluhan ang naganap. Iyan, ang wizard na iyon ay isang duwende. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng supply unit nang makitang dumikit ang mga tenga ni Erwin sa kanyang buhok. E ano ngayon? Sa tingin mo siya ay isang nunal ng Volga? Tanong ni Locke. Hindi ko sinasadyang ganoon. Huwag kang mag-alala, matagal na siyang nagtatrabaho sa aming estate, sabi ni Locke. Nang kumpiyansa na tumayo si Locke, natahimik ang ulo ng supply unit. Ito ay bahagi ng pag-aalala, hindi tulad ng mga Maharlika na walang ibang lahi na nilalang bilang kanilang mga manggagawa sa pamilya. Sa kaso ng mga especially iya, ang mga Maharlika na magre-recruit ng mga duwende mula sa mga minahan o ang mga suit na kinuha para sa pagsasanay ay kalagkarin sa Intelligence Department ng Imperial Office at iimbestigahan. Nang may handa na ang trailer, hinampis ni Locke ang kanyang palad gamit ang kanyang kamao na naghahanap ng isang bagay na dapat nasa listahan. Kailangan may magic stones na umabot na sa dulo ng kanilang buhay, di ba? Tanong ni Locke. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpadala ng isang tao sa Gigant Shop, ngunit saan mo ito gagamitin? Tanong ng ulo. Narinig ko na kung ang mahiwagang bato ay gilingin at ihalo sa pulbere, ito ay sesubog sa mas mataas na hanay. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang protektahan ang kuta. Sagot ni Locke. Ang impormasyong nakuha mo ay parang ginto. Tumugon ang ulo. Ang unit ng pinuno ng supply ay nagbigay ng isang bangkos ng mga mahiwagang bato na umaabot na sa katapusan ng kanilang buhay. Sila ang mga uri ng mga produkto na hindi magbebenta ng sapat na pera, kaya naisip niya na mas mabuting gamitin ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipagkilala sa isang Maharlika. Look, inimpake ang mga patay na magic stones at umalis papuntang Torlot Fortress. Ang mga ngabayo na nagmamaneho ng karwahe hanggang noon, pagkatapos ihulog ang mga ito sa isang ligtas na distansya, ay bumalik sa estate sa kariton, habang si Locke ay gumagalaw sa trailer. Panginoon, bubuuan mo ba ang mga mahiwagang bato tulad ng ginawa mo noong nakaraan? Tanong ni Philip. At tumango naman si Locke bilang sagot. Gaano man niya subukang magkaroon ng kahulugan, ang kalagayan ng kuta ay tila mas masama kaysa sa kanyang imahinasyon. Kaya naman pinlano niyang gamitin ang mga patay na magic stone sa pamamagitan ng pagbabagong buhay ng mga ito at paglalagay nito sa gigants o para bumuo ng defense circle. Pinago mo ang magic stone? Tanong ni Erwin na may pagdududa. Oo, may ganyan. Magugulat ka kapag nakita mo iyon. Sagot ni Philip. Nang medyo napangiti si Erwin habang kinakausap siya ni Philip na parang hindi niya alam kung paano ito gagawin at nandoon si Locke na nawala sa kanyang pag-iisip. Oo, this time magagamit ko na yan. Ang klase ng mandirigma na si Gigant Achilles na nahuli sa huling labanan. Personal niyang inilagay ito sa bracelet subspace kung saan niya inimbak ang kanyang mga golem. Sa oras ng pagkuha, ang mineral ay ganap na na-discharge. Ngunit kahit na noon, ang gigant ay buo at ito ay gumagalaw ng walang problema. Itinigil ni Locke ang trailer sa isang liblib na lugar at hinaila palabas si Achilles sa bracelet. At kapag hindi inaasahan, ang warrior class gigant, si Achilles ay lumabas mula sa langit, at ang bibig ni Philip ay lumawak. Hindi pwede. Ito na. Nauutal na sabi ni Locke. Nakuha ko ito at itinago sa akin, sinalakay nito ang Panginoon noong panahon ng digmaan. At ito ang subspace na bracelet na ginamit ng Devil King. Ang paliwanag ni Locke ay hindi narinig ni Philip, na nabigla at napasigaw kay Locke. Bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Iyon, dahil ito ay isang artifact na may kaugnayan sa Devil King. Kung mayroon kang artifact tulad ng subspace ng Devil King, o anumang bagay, dapat ay nagsalita ka ng mas maaga. Tapos dinala ko rin sana ang aking cutie pie na Marina.
Panipi kuwit panipi. Napakapit si Philip sa Sting 2 na dinala ni Locke para sa kanya matapos itong bigyan ng pangalan ng babae. Gayunpaman, sa pag-alis ni Locke para sa serbisyo militar ay wala siyang pagpipilian kundi iwan si Marina. Marahil ay ginagamit at ginagalaw si Marina ng ibang mga sakay pabalik sa estate. Kau, dapat ay sinabi mo ng mas maaga, ang aking mahal na si Marina ay hindi kailangang magdusa at masunog sa kamay ng iba. Nang makitang halos maluha-luha si Philip, hindi napigilan ni Erwin ang pagtawanan. Mukhang hindi masyadong naiiba iyon sa iba pang gigant. Bakit wizard ka? Hindi ito katulad ng iba. Talaga, ang rider at ang gigant ay isang katawan. Kung mas ginagamit ang gigant sa parehong rider, bumubuti ang kahusayan sa pakikipaglaban. Hindi yun isang inaabusong aso o baka na hinahawakan ng maraming tao. Matapos makitang nabalisa si Philip, natuyo ang mga salita ni Locke. Ang mga salita mula kay Philip, isang dalubhasa sa gigant ay tila napakamakatwiran. Gayunpaman, nagiging mahirap na makita si Philip na problemado habang siya ay sumisigaw pa rin. Uwa, Marina ya, dapat sinama ka ng Opa asterisk na ito. Bakit hindi mo nalang itapon ang tanga? Napailing na lang si Locke sa sinabi ni Erwin. Kahit na siya ay medyo nakakaawa at walang kabuluhan kung minsan, si Philip ay isang dalubhasang rider. Isa rin siyang mahusay na instructor pagdating sa gigant control. Walang paraan na iiwan ni Locke ang isang taong nagturo sa kanya ng gayong mahahalagang katotohanan. Marina, Cook, magtrabaho na tayo, sabi ni Locke. Pinatahimik ni Locke si Philip na nagluluksa para sa kanyang gigant at inilagay ang Achilles sa trailer at pumunta sa Torlot. Opo, isang anyo ng endearment na kadalasang ginagamit ng mga babae sa mga lalaking kaklose nila. Chapter 106, Torlot Fortress 2. Ang kuta ng Torlot ay matatagpuan sa gitna ng Ilog ng San. Ang Ilog ng San, na nagmula sa Republika ng Volga, ay dumaloy sa Baroque Empire at ang kuta ng Torlot ay nakatayo sa isang burol kung saan matatanaw ang mga liku-likong ilog sa hugis na. Ang parade ground sa gitna ng kuta na bato ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga sundalo at kabalyero ay kailangang ganap na sanayin. Ang normal na puting alikabok ay kailangang tumaas. Gayunpaman, isang dosenang tao lamang ang nasa parade ground, iyon ang mga kabalyero. At may iilan na nagpapahinga sa lilim ng puno. Ang damit ng mga kabalyero ay wala sa lugar. Ang kanilang mga baluti sa dibdib ay hindi makita, at ang mga butones ng kanilang uniforme ay nakabukas, na nagpapakita ng buhok sa kanilang dibdib. Mga senior, hindi ka ba magsasanay? Isang payat na batang babae na may baluti ng kabalyero ang nagtanong sa mga nagpapahinga. Ang mga senior knight ay gumulong sa sahig at sinabi, nakakaabala. Ana, gawin mo. Nagawa ko na kaninang umaga, wika ng mga kabalyero. Sa sagot nila, napakunot ang noo ng girl knight na si Ana. Og, darating ang bagong commander ngayon. Ano ang sasabihin niya pagkatapos makita ang mga nakatatanda na kumilos ng ganito? Gusto niyang bigyan ng magandang unang impresyon ang bagong commander. Gayunpaman, mukhang hindi iyon naisip ng mga nakatatanda. Malamang magmumura siya. Balita ko magiging bata ito na nakaasul na uniforme. Anong solidong impormasyon ang mayroon tayo? Tama. Ano ang mabuting maidudulot ng pagsasanay, di ba? Ana, mag-practice ka na. Kung alam ng bagong commander, pahihirapan niya tayo, sabi ng senior knights. Ang mga kabalyero ng Torlot Fortress ay halos mga anak ng mga maharlika, na 2 taon nang nakatala. Karamihan sa kanila ay second-class nobles o lower-class nobles. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng anumang makasaysayang background ng kanilang mga pamilya o suporta ng kanilang pamilya, sila ay inilagay sa harapan ng hindi magandang kondisyon na digmaan. Sa katunayan, wala silang pinagkaiba sa pagiging inabandona. Wala silang dapat ay motivate. At bilang isang resulta, karamihan sa kanila ay nais na maiwasan ang pagtawid ng mga espada sa kaaway at nais lamang na mapalabas pagkatapos ng kanilang oras. Q. Wala din akong masyadong alam. Umiling-iling, kinuha ni Ana ang kanyang espada at nagsimulang magsanay. Bilang isang batang babae mula sa pamilya Baron, palagi siyang sinasabihan na siya ay may talento sa eskrima.
Sa suporta ng kanyang mga magulang, nakapag-aral siya sa military academy. Nagtapos siya ng mas maaga sa taong ito at na-deploy sa kuta ng Torlot. Gayunpaman, ang kapaligiran doon ay hindi ang narinig niya. Ang mga sundalo ay magaspang at may mahinang kasanayan. Karamihan sa kanila ay pumasok pagkatapos mapalitan mula sa kanilang orihinal na mga tropa, umalis sa kulungan o para sa mga misdemeanors, at karamihan sa kanila ay pumasok dahil sa utang. Kaya magulo ang kanilang disiplina. Gayunpaman, ang mga aksyon ng mga kabalyero at mga opisyal, na kailangang itama ang mga ito, ay hindi rin sa punto. Tulad ng mga knight na kakasalita lang kanina, sila ay umiidlip o naglalaro ng baraha o sadyang nagsasaya sa pagtawa. Sasabihin nila na sila ay magpapatrolya, ngunit sila ay mangisda sa halip o makikipag-away sa ibang tao. Ang dating commander ng kuta ay laging nakakulong sa silid ng kanyang opisina at hindi niya ito makita. Sa sandaling ipaalam sa kanya na may bagong commander na sasama sa kanila, umalis siya ng umagang iyon. Umalis siya nang hindi man lang hinintay na kunin ng bagong commander ang kanyang trabaho. Hindi ba susubukan ng Volga na ibagsak ang kuta kung ganito ang mangyayari? Naisip ni Ana. Natakot si Ana. Siya ay naging isang kabalyero. Siya ay isang mahuhusay na eskrimador. Gayunpaman, ayaw niyang mamatay at iwan ang kanyang pamilya. At para magawa iyon, kailangan niyang baguhin ang ugali ng mga senior knight, ngunit hindi ito isang gawain na kayang gawin ng isang kabataang babae. Si Ana ay nag-aalala tungkol dito at iyon. Kung. Isang trailer na puno ng mga bagahe at isang gigant ang tumawid sa parade ground sa pamamagitan ng Fortress Gate. 3 tao ang bumaba sa trailer at huminto ang gigant sa harap ng Fortress Office. Baka siya na ang bagong commander, naisip ni Ana. Ito ay malamang. Nagniningning ang mga mata, nagmamadali siyang pumunta sa opisina. Ito ay ganap na bukas. Iyan ang mga unang salitang binitiwan ni Lucas matapos makita ang kuta ng Torlot. Ang mga dingding ng kuta ay tila matagal nang napabayan at tila mabilis na gumuho, at walang mga kawal na nagpapatrolya sa paligid. Ang mga kabalyero ay nagsimulang lumitaw sa parade ground sa wakas. Wala masyadong tao ang nagtipon-tipon para mag-training, at bago matapos ang araw kaya wala masyadong sundalo. Mas masahol pa ito kaysa sa impormasyong nakuha ko mula sa guild. Ang mukha ni Philip ay naging pangit. Pumasok muna tayo sa loob, sabi ni Locke. Napabuntong hininga si Locke at pumasok na sila sa building. Kasabay nito, dumating ang sugo, na tumakbo mula sa kwartel. Tumayo siya sa harap ni Locke at ng kanyang party at binigyan siya ng sulot. Saludo. Ana de Noa mula sa 7th Night ng Northern Army. Ikaw ba ang bagong commander, sir? Oo. Ito si Luke Dereca na itinalaga bilang bagong commander dito. Yet, natarante si Ana, at namula ang mukha niya. Kanina lang ay nagpugay siya kay Philip. Ito ay dahil sa kanyang hitsura at edad. Mukha siyang bagong commander. Gayunpaman, sinabi ni Philip na ang bagong commander ay ang katabi niya. Habang nakatingin sa kanya, isang binata ang nakasuot ng badge ng rango sa kanyang balikat na sumisimbolo na siya ang commander. Ito ay isang malaking pagkakamali sa aking bahagi, pasensya na sir. Sige. Pero ikaw lang ba? Habang naguguluhan si Ana, tumakbo ang ilang sundalo mula sa loob ng punong tanggapan. Sila ang namamahala sa pangangasiwa ng kuta. Tumalon sa kinauupuan ang mga naglalaro ng baraha at chess para makita ang bago nilang commander. Hindi tulad ng mga kabalyero na gumagala sa lilam, sila ay nakasuot ng maayos. Saludo. Pinabati kita sa iyong appointment. Panipi kuwit panipi. Muli, tahimik na itinuro ni Philip ang kanyang mga kamay kay Locke, sinabing nasa tabi niya ang bagong commander. Katulad ni Ana, namula ang kanilang kutis sa huli nilang napagtanto. So, sorry, sir. Dahil bata ka pa. Hayaan mo na yan, gusto ko munang ibaba ang bagahe ko. Gabayan mo ako sa aking opisina. Iyon. Nagsalita ang isa sa mga opisyal na may pag-aalinlangan. Nang mapagtantong may nangyari, tumalikod si Locke at tinanong si Ana. Sir Ana, maging gabay ko. Naiintindihan. Sinundan ni Locke si Ana sa opisina.
Umakyat siya sa hagdanan at dumiretso sa pasilyo sa kanan at narating ang silid na may nakasulat na kwarto ng commander. Walang pakialam kung hindi mapakali ang ibang mga kawal, binuksan ni Luke ang pinto. Ah! 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 Para bang dalawang ahas ang nag-aasawa, isang pares ng lalaki at babae ang hubad na nakahubad sa sopa. Tila sila ay nasa pinakamainit na sandali. Namula ang mukha ni Anna, at si Erwin naman ay ang karaniwang malamig na mukha. It was a very ridiculous situation, tumawa lang si Luke. F6. Diba sabi ko wag kang papasok kapag ginagawa ko na ang gagawin ko. Lumingon ang lalaki na nasa ibabaw ng babae habang nagsasalita, ngunit hindi niya maiwasang hindi kabahan nang makita si Luke. Sir Darren. Siya ang bagong commander, sabi ng sundalong sumunod sa kanila. Ang lalaki, na tumingin kay Luke pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, ay tumayo at nagsuot ng kanyang pantalon. Nagmarcha siya papunta kay Luke. Ito si Darren de Duke, commander ng Fortress Infantry. Duke, saan ko narinig ang pangalang iyon dati? Naisip ni Luke. Habang medyo nagdududa si Luke, sinabi sa kanya ni Philip. Ang Count of Duke, isang mahusay na pamilyang conglomerate. Sa imperyo, mayroon silang engranding alyansa sa mga maharlika na kasya sa 5 daliri. Tumanggo si Luke sa sarili. Ang Dukes ay may isang kumpanya na itinatag 500 taon na ang nakalilipas. Walang marangal na pamilya sa Nemesis na hindi nasuhulan ng mga maharlika ng Duke. Hindi sila mga maharlika noong panahong iyon, ngunit ang pamilya ay gumastos ng sapat na pera sa imperial at mga matataas na maharlika ng bansa. Ito ang taong responsable para sa kuta na ito na maging ganito. Naunawaan ni Luke ang buong sitwasyon ng sabay-sabay. Gaano man kahirap ang pagtitipon ng mga tropa, kung ganoon kagulo ang militar, dapat may matibay na dahilan sa likod nito. Gayunpaman, ang isang matataas na opisyal, na dapat na mamuno para sa libu-libong mga tropa, ay marahas na kumilos ng ganoon. Walang paraan na mababago ang gayong kapaligiran. Sir Philip, may naiisip ka bang parusa? Tanong ni Luke. Sa biglaang tanong ni Luke, hindi agad nakasagot si Philip. Nagpasya si Luke na magtanong ng malinaw sa pagkakataong ito. Ano ang parusa ng militar para sa hindi pagtitiis at paggawa ng ganoong gawain sa kampo? Ang ganoong kilo sa loob ng kampo ng hukbo ay 50 latigo. Kung gayon, ihanda mo ang parusa. Sa utos ni Luke, nanlaki ang mga mata ni Darren at nagtanong ng mayabang ng ngiti. Pinarurusahan ako dahil sa pagkakaroon ng isang asong babae sa isang bakanting silid. Tumahimik ka sa bibig mo, sabi ni Luke. Hindi mo ba magagawa sa akin yun? Ipapaalam ko sa tatay ko. Cook. Dahil hindi pa atres si Darren, sinuntok ni Luke ang tiyan ni Darren. Si Darren na natama ng biglaang suntok ay nawala ng malay matapos sumigaw. Ilabas mo siya, sabi ni Luke. Tinaig lang ni Luke si Darren at inutusan siyang ilabas, at kinaladkad ng opisyal na dumating si Darren palabas. Nang makitang lumaganap ang tanawing iyon, hindi maiwasan ni Anna na tumingin kay Luke ng may malaking pag-asa. Wow! Nakakamangha! Paano magagawa ng isang taong kasing edad ko ang isang napakahusay na bagay? Napaisip si Anna sa sarili. Si Darren ay hindi sikat sa kuta. Sa suporta ng mga koneksyon ng kanyang pamilya, siya ay madalas na tumatakbo sa paligid. Ang dating commander at ang commander na nauna sa kanya ay sumuko sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, at ang kamakailan ay ginawa rin ito. Ang mga kasanayan sa fencing ng Darren ay hindi na masama, hindi matatanggal ang ganyang tao sa isang suntok lang. Gayunpaman, ito ay posible dahil sa parusa na pangungusap. Kailangan kong sabihin ang balitang ito sa aking mga nakatatanda. Napaisip si Anna. Tumatakbo sa parade ground na may masaya at masayang ekspresyon, pumunta siya at sinabi ang kanyang nasaksihan sa mga senior knight, na nagdagdag ng mga pinalaking detalye sa kanyang kwento. Chapter 107, Torlot Fortress 3. Suksok. Bush. Pagkaraan ng mahabang panahon, naging maingay ang Torlot Fortress simula nang ginagamit ang parade ground. Nagulat ang mga kabalyero at sundalo, na nagtipon sa ilalim ng kanilang commanding officer, nang makitang nakagapos ang katawan ni Darren.
Pagkatapos ng medyo matagal na pagkakagapos ay namula siya at nagsimulang sumigaw sa mga lalaking nakatingin sa kanya. Palayain mo ako. Ipapaalam ko ito sa aking ama at bibigyan ko ang lalaking Recon na iyon ng totoong mga pilikmata. Saan galing ang asong tumatahol? Hindi na lang pinansin ni Locke ang pananakot ni Darren at hiniling kay Philip ang letigo na gawa sa balat ng ogre. Ikaw ba mismo ang gagawa? Tanong ni Philip. Ito ay marahil ang pinaka-epektibo sa paraang iyon. Maliban sa mga sadyang lalabas para magpatrolya, lahat ng iba pang tropa ay nagtipon sa parade ground. Ang intensyon ni Locke ay gumawa ng isang halimbawa mula kay Darren upang ilagay ang iba sa linya, at alam niya na ang lahat ay sineseryoso ang kanilang mga trabaho kung siya mismo ang gagawa nito. Sakto nang hahawakan na ni Locke ang letigo. Ano ang lahat ng ito? Librehin mo agad si Sir Darren. Biglang may lumitaw na 5 lalaki at hinarang ang iba. Lahat sila ay nakasuot ng breastplate na may scale crest. Tumakbo sila papunta sa parade grounds matapos malaman na sira na ang kanilang uniforme. Kayo siguro? Tanong ni Philip. Kami ang mga knight ng Count Duke. Palayain mo siya at humingi ka agad ng tawad sa kanya. Lahat sila ay sobrang yabang at humihiling na palayain si Darren. Ikaw ba ang mga katulong ni Darren? Tanong ni Philip. Tama iyan. Mangyaring palayain siya bago namin iulat ito sa Count. Narinig iyon ni Locke at nairita. Pagkatapos ay inihampas niya ang letigo. Basag. Up. Nasunog ang balat ni Darren nang dumampi ang letigo sa balat niya. Dugo, dumudugo. Ang bastos na ito. Sumugod ang 5 kabalyero kay Locke. Ot. Nahuli kayo. Kinailangan ni Lucas na gumawa ng isang halimbawa upang mapanatili ang mga sundalo sa kanilang mga paa. Kaya hinatulan ng hagupit si Darren. Gayunpaman, hindi niya alintana kung mayroong anumang mas epektibo. Ginamit niya ang letigo sa lahat ng 5 kabalyero at umaasa na ito ay magiging isang halimbawa kay Darren. Ngayon nagawa mo na talaga. Sigaw ng isang knight. Ang 5 kabalyero ang palaging tumulong kay Darren. 2 sa kanila ang kayang hawakan ng aura, mga eksperto, at ang 3 pa ay may mahusay na kasanayan sa espada. Kaya naisip nilang madali nilang madaig ang binata at mailigtas ang kanilang binatang Panginoon. Gayunpaman, nasa gilid sila na nasaktan ng letigo. Kumalaw ang letigo sa lahat ng direksyon. Hinampis nito ang lahat ng 5 kabalyero na parang ahas na hinahabol ang biktima nito. Basag! 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 Sigaw at iyak ang lumabas sa kanilang mga bibig kasabay ng pag-agos ng kanilang mga luha. Up! Masakit! Tigil-tigil! Napatingin si Locke sa nagsisisigaw na mga kabalyero, na gumugulong sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil si Locke. Ang itigil ito ng mabilis ay hindi ganoon kadali. Ang mga damit ng mga kabalyero ay pinunit ng letigo. Ang kanilang mga ilong at tainga ay pinutol habang sila ay gumulong sa lupa. Matapos makitang dumyugo ang kanyang mga retainer, namutla ang mukha ni Darren dahil sa takot at pagkabigo. Yan. O aking Diyos, ang taong iyon ay ganap na masama. Akala ng mga sundalo. Namutla ang kutis ng mga sundalong nagtipon sa parade ground. Ganoon din sa mga kabalyero. Hindi nila ibinigay ang kanilang batang commander ng paggalang na nararapat sa kanya sa simula, ngunit nagbago ang lahat ngayon. Punta na tayo sa parusa ngayon ha? Tanong ni Locke. Tumingin si Locke sa knight saka kay Darren at tumawa. Ang kanyang ngiti ay halos katulad ng ngiti ng Diablo. Naasar si Darren sa kanyang sarili nang hindi niya namalayan. Pakiusap iligtas mo ako. Nagkamali ako. Hindi kita papatayin. Pinaparusahan lang kita ayon sa batas militar. Napatingin si Locke sa mga kawal na nandoon para saksihan ito at sinimulang parusahan si Darren. Basag. Up. Kaak. Bawat hampas sa kanya ng letigo ay palakas ng palakas ang sigaw ni Darren. Nawala ng malay si Darren matapos lang tamaan ng letigo ng 10 beses, at nang makumplito ni Locke ang 50 letigo, gutay-gutay na ang likod ni Darren. Hiniling ni Locke sa mga kabalyero na hilahin si Darren palabas. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga sundalo sa lupa. Hindi kita tatanungin tungkol sa kung ano at paano mo ginagawa ang mga bagay hanggang ngayon.
Gayunpaman, ang sinumang sumisira sa disiplina ng unit mula sa araw na ito ay parurusahan alinsunod sa batas militar. Hindi naman ganoon kalakas ang boses ni Locke. Gayunpaman, narinig ito ng lahat ng tao sa lupa. Habang ang bagong commander, na sinabi lang sa kanyang mga tropa kung ano ang gusto niya, ay umalis sa lupa, si Ana at ang kanyang mga nakatatanda ay nagtipon sa kanilang tinutuluyan para sa countermeasure meeting. Hindi ba kailangan nating alagaan ang ating mga katawan? Oo. Kahit bata pa siya, hindi ko akalain na magdadalawang isip pa siyang gumawa ng ganoong bagay ulit. Ang chismis ay isa siyang destroyer. Tinalo niya ang 4 na gigants ng mag-isa. Talaga. Sa mga salita ni Ana tungkol sa kanyang pagiging isang maninira, ang mga mata ng lahat ng mga kabalyero ay napunta sa kanya. Narinig ko ito mula sa aide. Sa tingin ko ay maaari siyang gumamit ng mahika at mayroon ding mahusay na kasanayan sa espada. Kung gayon siya ay isang rune knight. Nagsimulang makipag-usap ang mga kabalyero sa impormasyong dinala sa kanila ni Ana. Kung nandoon si Darren, hiniling niya sa bagong commander na patunayan ito sa kanya. Ang gayong mayabang na lalaki ay nasa silid ng infirmary. Magtoneng na tayo sa katawan. Oo. Iyon ang tamang gawin. Pansamantalang tinapos ng mga kabalyero ang kanilang pagpupulong. Chapter 108, Torlot Fortress 4. Pagkatapos ng parusa sa pagpapatupad kay Darren, ang Torlot Fortress ay tila tumayo ng matuwid. Ang mga sundalo ay hindi nagkakamali sa pagsasagawa ng kanilang mga gawa, at ang mga kabalyero ay nagsasanay ng husto. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 araw ang lahat ay dahan-daang nagsimulang magbago. Dahil sa mental state at physical traits ng tropa, naging gulo na naman. Akala nila ay mag-aalab si Locke sa passion at motivation. Gayunpaman, pagkatapos niyang mapagtanto ang malupit na kapaligiran at ang katotohanan ng pagtatrabaho ng kuta, naniniwala ang mga tropa na siya rin ay tahimik na mananatili sa silid ng commander tulad ng dati. Unti-unting nagbago ang saloobin ng mga tropa tungkol sa mga gawain, nag-ambala sila at hindi nagtagal ay napunta kay Locke ang usapin. Minsan isang basura palaging basura. Tumingin si Philip sa kuta sa liwanag ng umaga at bumantong hininga. Well, nabigo ako dito, ngunit, sabi ni Locke, ang problema ay sa mga kabalyero. Kung nagpasya lang silang yumuko ang kanilang katawan at magtrabaho, tiyak na susunod ang mga sundalo. Sabi ni Philip. Sa Torlot Fortress, ang 7th Knights Division ay may humigit kumulang 50 kabalyero at humigit kumulang 70 apprentice. Karamihan sa mga kabalyero ay maharlika o mayayamang mga ngalakal at lahat sila ay may pananagutan sa pribilehiyong pagtrato. Bilang karagdagan, pagkatapos ng ilang pagkasira ng mga tropa, abala sila sa pagpapanatili ng katawan kaysa sa masigasig na paggawa. Bilang isang resulta, ang mga pagsasanay ay nasa likod ng mga eksena, at ang tanging bagay na pumasok sa kanilang mga ulo ay kung paano ma-discharge ng ligtas o mailipat sa ibang unit. At hindi naging madali para sa mga opisyal at mga sundalo na nasa ilalim ng mga pinuno. At medyo marami ang mga wizard sa kuta. Gayunpaman, ang kanilang bilang ay medyo maliit kung ihahambing sa mga tropa, at walang epekto sa mga sundalo, at sila ay ginamit lamang upang ayusin ang mga gigant. Ngunit, Panginoon, ano ang ginagawa? Tanong ni Philip kay Locke na hinahaplos ang metal shell sa kwintas. Ito ay ang guardian pendant na may buhok ni Reyna. Basta, tinitingnan ko lang kung anong klaseng kapangyarihan ang meron dito. Sagot ni Locke, kapangyarihan. Tanong ni Philip, oo, may something. Baka mahirapan kang intindihin. Bago makilala si Erwin, ilang beses na tinitigan ni Locke ang guardian pendant. Gayunpaman, noong araw lang na aalis siya kay Reyna, naramdaman niya ito, at nang maglaon ay ang oras na tumugon ito sa mana ni Erwin, ang espesyal na kapangyarihan na mararamdaman mula sa pendant na iyon. Sinubukan din niyang pasiglahin ang mana tulad ng ginawa ni Erwin, gayunpaman, walang tugon. May isang bagay na naintindihan ni Locke. Ang sumpa na alo ng madilim na salamangka sa katawan ay naging mahina simula nang ilagay ko itong guardian pendant sa akin. Laging mayroong masamang sumpa na nag-trigger sa pinakakritikal na sandali, na inilalagay sa panganib ang buhay ni Locke.
Ngunit sa kabila ng katotohanan na ang labanan kay Erwin ay medyo nakakatakot, ang sumpa ay hindi kumikilos. Isinilang ba si Reyna na may kapangyarihang umiiral dito? Hindi ito maaaring malaman kaagad. Sa anumang kaso, tiyak na may kakaiba sa kanya. Kung hindi, walang tamang dahilan para sundan siya ng mga duwende. Ano ang ginagawa ni Erwin sa mga araw na ito? Tanong ni Locke. Nagmumuni-muni lang siya sa kanyang silid o tumitingin sa paligid ng kuta. Walang espesyal sa ginagawa niya. Sagot ni Philip. Natutuwa akong tinutupad niya ang kanyang pangako, sabi ni Locke. Nangako siya na hindi siya magdudulot ng gulo habang sinasamahan si Locke. At kung may gagawin man siya at mabunyag ang kanyang pagkatao, tiyak na magdudulot ito ng gulo dahil sa malamig niyang personalidad. Well, bumalik tayo sa paghabol, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Locke. Kinuha ni Locke ang guardian pendant sa kanyang kamay. Sa nakalipas na 10 araw ay pinakintab niya ang mga opisyal ng administratibo at pinadala sa kanila ang lahat ng mga dokumento na kinakailangan upang malaman ang katayuan ng kuta. Kabilang sa mga ito ang mga dokumento ng tauhan ng tropa. Matapos tingnan ang mga dokumento, naramdaman niya kung ano ang dapat na simboryo. Dapat ba akong kumuha ng isa pa para sa tulong? Tanong ni Locke. Hindi, ayos lang. Sa pagkakataong ito, sapat na akong mag-isa. Sagot ni Philip. Karamihan sa mga kabalyero at mga apprentice ay nakalista, maliban sa mga nagpatrolya o nasa guard duty. Gayunpaman, wala pang kalahati ng bilang ang nag-ensayo ng husto. Halos 20 sa mga kabalyero ay mukhang matanda at nakaupo sa komportableng posisyon sa lilim ng mga puno. Tumigil ang lahat. Magtipon dito. Sa utos ni Lucas, lahat ng nagkalat sa parade ground ay sabay-sabay na nagtipon. Ang bilang ay humigit kumulang 100 katao. Ayaw mo bang mag-practice? Tanong ni Locke. Para sa mga kabalyero, ang pagbabakod ay isang tungkulin, hindi isang pagpipilian. Habang umuunlad ang mga kasanayan ng individual, tumaas ang lakas ng pakikipaglaban ng unit, kaya ang mga kabalyero sa mga unit ay pinaghiwalay ang kanilang oras ng pagsasanay. Habang tinanong sila ni Locke ng tanong, isang kabalyero ang nagtaas ng kamay at nagtanong. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Ikaw dapat. Ako si Caper, ang vice captain. Si Caper ay isang intermediate expert, siya ang pangalawang anak ng noble malt, na mga imperial bureaucrats. Isa siya sa pinakamagandang tao sa kuta, at isa sa 10 sakay. Sa ilang mga paraan, maaaring mas masakit ang ulo niya kaysa kay Darren. Siya ba ang uri ng tao na naniniwala sa impluwensya ng pamilya at tinatrato ang kanyang nakatataas bilang mga aso? Hindi iyon ang kaso. Ito ay dahil siya ay mayabang tungkol sa kanyang mga kakayahan, siya ay madalas na hindi pansinin ang iba bilang isang taong mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Kaya naman pinili niya ang kampo na iyon. Siya ay nagtatrabaho ng husto sa kampo kasama ang kanyang mga tagasunod. Ikaw ang aking kaibigan na nangingisda sa tabi ng ilog. Sabi ni Locke. Pangisda sabi mo. Pinapanood ko ang dynamics ng mga kalaban sa kabila ng ilog. Sagot ni Caper. Bahagyang nagbago ang mukha ni Caper at ng kanyang mga tagasunod dahil sa paghaharap ni Locke. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari kay Locke, ay nagbago ang mukha ni Caper at ng kanyang mga tagasunod. Tapos hindi maintindihan ng kaibigan ko na nanunood sa dynamics ng kalaban kung bakit ako nagtanong. I guess hindi ka ganun katalino. Ikaw mismo ay hindi mo alam kung ano ang makikita sa pagpunta sa ilog. Sumeryoso ang mukha ni Caper sa sinabi ni Locke. Wala pang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Bawiin mo ang mga salitang iyon. Sabi ni Caper. Bakit? Masama ang pakiramdam. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang iyong mga kakayahan. Ito. Nang makita niya ang sarcasm sa mukha ni Locke, namula ang mga mata niya, lumapit ang isang payat na knight na malapit kay Caper. Pamukha ang bibig ng knight na lumapit kay Locke. Ako ang pinuno ng 1st Knights Division, Alex. Kung ipapakita ko ang aking kakayahan, hindi ko na kailangang mag-practice. Oo. Sagot ni Locke. Kung gayon, sasagutin ko ang hamon. Tingnan natin kung kaya mong galawin ang espada ng kasing laki ng latigo. Sa pagharap ni Alex, maraming mga kabalyero ang lumitaw.
Ang lahat ay may tiwala sa kanilang mga kakayahan o may kumpiyansa na pabagsakin si Locke. Tiningnan ni Locke ang numero at sinabing, makakaabala kung magkasunod-sunod, hindi ba pwedeng sabay-sabay kayong pumasok? Hindi ko akalain na sino man sa inyo ang makakapagpababa sa akin sa pamamagitan ng paglapit sa akin ng mag-isa. Di ko gets, anong meron sa kanya? Naisip ni Ana. Pagtingin sa Knights at Locke, napailing na lang si Ana. Ito ay dahil sinasaktan ng bagong commander ang pagmamalaki ng mga kabalyero. Karaniwang itinuturing ng mga commander ang mga kabalyero bilang ang pinakamalaking puwersa ng mga unit at kuta. At ang mga gawa ni Locke ay madaling makaakit ng backlash mula sa mga kabalyero. Sa kalaunan, ang mga kabalyero ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili at sumambulat. Pwede ba kaming lahat na lumapit sa iyo? Oo. Bakit? Sa tingin mo hindi ako mananalo? Sabi ni Locke sa tanong ng isang knight. Anong mga katangahang salita ang sinasabi mo? Ibinasura ng knights ang mga salita ni Locke. Hindi nila alam kung gaano kalakas si Locke. Narinig nga nila ang tungkol sa mga chismis na nagsasabing siya ay isang destroyer, gayunpaman, paano matatalo ng isang individual ang 100 kabalyero? Mahigit sa kalahati ng 100 ay mga apprentice, gayunpaman, mayroong higit sa 20 kabalyero na umabot sa antas ng expert. Maganda. Kung may tiwala ka sa pagwawagi sa akin, at sa huli ay matatalo ka, kailangan mong manampa na hinding-hindi mo susuwayin ang mga utos ko. Sabi ni Locke, naiintindihan. Sa halip, kung manalo tayo, wala kang pakialam kung mag-ensayo tayo o hindi. Sabi ng knight. At sa gayon, ang labanan sa pagitan ni Lucas at ng mga kabalyero ay naitatag. Sa halip na confrontation lamang, tinawag ang mga wizard para sa kontrata ng mana notarization. Paiiyakin ko kayong lahat ng luha ng dugo. Napaisip si Locke sa kanyang pagtanggap sa mga tuntunin ng kontrata. Alam ni Locke na ang pagtatatag ng disiplina ng mga kabalyero ay magagawa lamang sa pamamagitan ng paggapi sa kanila gamit ang kanyang mga kasanayan. Na siyang dahilan kung bakit sinasadya niyang pukawin ang mga kabalyero. At kahit na si Locke iyon, tiyak na mahirap harapin ang 100 kabalyero ng mag-isa. Lalo na, ito ay dahil hindi niya maingat na gamitin ang kanyang dark magic. Gayunpaman, tiwala siya. May mga hinihigop na kakayahan ng mga demonyo, mga kasanayan na hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa hitsura. Tiwala si Locke na manalo laban sa mahigit 100 sa kanila. Kung gayon, magsimula tayo. Sabi ni Locke, Chapter 109 is to 1 verses 100 hanggang 1. Hoy! Ang bagong commander at ang mga kabalyero ay lalabas ng todo. Ano? Talaga? Oo. Narinig ko ito mula sa isang lalaki na nasa parada kanina, at iyon din, ito ay isa laban sa 100. Ay nako, nakakabaliw yan. Biglang kumalat ang balita tungkol sa paghaharap sa kuta ng Torlot. Ang balita lang tungkol sa one-on-one ay magulo na ang lahat, pero 1 versus 100. Ang lahat ng mga sundalo ay nagtungo sa parade ground maliban sa ilang mga sundalo na kailangang manatili sa kanilang tungkulin. At ganoon din ang nangyari sa mga opisyal na kailangang gawin ang kanilang mga tungkulin. Pagdating nila sa parade ground, magsisimula na ang paghaharap ng bagong commander at ng mga kabalyero. Commander Locke, talaga bang haharapin mo kaming lahat ng mag-isa? Sabi ng kinatawan ng knight, si Caper na may pagdududa na ekspresyon. Noong nasa init na sila, handa na silang kalabanan si Locke, gayunpaman, habang lumilipas ang oras ay hindi nila naisip na parang tama ang panalo sa ganoong paraan. Bakit? Natatakot ka ba? Ayos lang. Huwag kang umiyak pagkatapos matalo. Sabi ni Caper at tumingin sa mga subordinate niya. 3 kabalyero ang lumapit. Bagamat hindi isang eksperto, ngunit bilang mga kabalyero, sila ay kilala na may mahusay na mga kasanayan sa fencing. Atake muna ako. Sabi ng knight. 3 kabalyero na nagpahayag ng kanilang sarili kay Locke ang sumalakay sa kanya. Gayunpaman, nang magsimulang sumilaw ang malambot na liwanag mula sa katawan ni Locke, mas mabilis silang bumalik. Pop! Pop! Walang espadang nabunot. Ito ay dahil inilapat ni Locke ang lakas at mabilis na mahika sa kanyang katawan, at pinalo ang 3 tao sa bilis na hindi mahuli ng mata.
Nang makitang binugbog ang kanyang mga tauhan sa sahig, napalunok si Caper. Malakas siya. Sa kabila ng mga chismis tungkol sa kanya na isang destroyer na tinalo ang 4 Gigants gamit ang mga kamay, at pagkatapos ng whip treatment na ibinigay niya kay Darren at sa kanyang 5 attendant, binata pa rin siya. Ngunit ang galaw ni Luke nang magsimula ang laban, mas bumilis at matalas ang kanyang mga galaw na kahit sino ay hindi makaalam kung ano ang nangyari. Hindi naman ganoon kaalerto silang tatlo. Ang unang 3 kabalyero ay ipinadala upang kumpirmahin ang kanyang mga kakayahan. Bilang resulta, napagtanto ng mga kabalyero na ang mga alingawngaw ay hindi maaaring itabi. Napatingin si Alex kay Caper na para bang pareho sila ng iniisip. Tingnan mo dito, Caper. Alam ko, Alex. Magkaiba ang posisyon ng dalawa, ang isa ay ang vice captain, ang isa ay ang pinuno ng knights ng isang dibisyon, ngunit sila ay parang malapit na magkaibigan. Tumanggo si Caper na tumingin kay Alex at binigay ang order niya. Malakas ang kalaban. Mag-isip bago kumilos at gawin ang pinakamahusay. 12 ng mga kabalyero kasama ang mga apprentice ang nauna upang salakayin si Luke. Walang pag-aalinlangan, ang mga kalasag at espada ay inilagay. Pero hindi man lang sila malakas para maging kalaban ni Luke. Sa sandaling nagsimula ang mahika ni Luke, ang tinatawag na pagkubkob, sunod-sunod na bumagsak ang mga kabalyero. Nagsimulang bumagsak ang mga kabalyero. Ito na ba ang level? Bakit ako nakakaramdam ng sobrang pagkadismaya? Tanong ni Luke. Oo. Hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ko hiniling sa inyong lahat na 100 na puntahan ako. Magpapatuloy ba kayong lahat na maging ganito katanga hanggang sa huli? Sa panunokso mula kay Luke, nagngangalit si Caper at nagutos. Bumuo tayo ng maayos na wheel battle formation. Mga eksperto ang pumalit. Nagpatuloy ang mga eksperto sa harap sa utos mula kay Caper na nanguna. At kasama ang iba pang mga kabalyero, nabuo ang porma sayon na kumakatawan sa isang cartwheel. Ang mga kabalyero na may malakas na impresyon ay ginawa upang harapin si Luke. Gayunpaman, ito ay napakabihirang ngunit ang isang malakas na manlalaro tulad ng Swordmaster o Seventh Circle Wizard sa larangan ng digmaan ay mananatiling mauna sa pagbuo ng gulong. Kahit na sila ay nakipag-ugnayan sa labanan, ang mga gigant ay ginamit, kaya madaling harapin ang mga ito, ngunit bihira silang makatagpo sa pisikal na labanan. Ngunit, ngayon, lahat ay nasa kabilang panig, at gagamitin nila ang kanilang mga kakayahan laban sa kanilang bagong commander. Nako, ngayon mukhang nagiging interesante ang laban. Sabi ni Luke. Matapos makita ang porma sayon, tinitigan ni Luke ang mga kabalyero na may ningning sa kanyang mga mata. Sonic Wave. Bagyo ng hangin. Kuwak. Kaaak. Parehong ginamit ni Luke ang kapangyarihan at mahika ng demonyo. Ang mga nangungunang kabalyero ay natangay ng Sonic Wave, at sinundan ng bagyong Humampus ilang sandali, ang iba pang mga kabalyero sa likuran ay nahulog. Ngunit hindi bumagsak ang buong porma sayon. Mabilis na pinuna ng natitirang mga kabalyero ang gumuhong bahagi at nagsimulang umatake. Kakang. Kakakaka. Pinang. Ang mahika, espada, at mga kakayahan ng mga demonyo ay ginagamit lahat sa pakikipaglaban sa mga kabalyero. Sa tuwing may pag-atake, isang kabalyero ang nahulog at isa pa ang nauuna. Si Luke, gayunpaman, ay matalinong pinaghalo ang mahika at eskrimador, pati na rin ang kapangyarihan ng demonyo upang ipagtanggol at salakayin ng sabay. Sa tuwing nauuna ang 2 o 3 kabalyero, masigasig na lalaban si Luke. Damat, para magawa ito. Sabi ng isang kabalyero. Sa likod. Baguhin ang porma sayon. Ito ang unang pagkakataon para sa mga kabalyero na makatagpo ng isang Rune Knight. Hindi pa nila nakilala ang isang taong may kasanayan sa mahika at espada. Dahil dito, natarante sila at nataranta. Kung ang mga kasamahan sa tabi ng isa't isa ay hindi tumugon ng napakabilis, ang gulong ay hinaypan sa mahabang panahon. Hindi napigilan ng mga kabalyero na mapaungol sa mga kumikislap na kilos ni Luke. Ganito ba dapat ang Rune Knights? Idiot. Kung malakas ang Rune Knights, susubukan ng lahat na maging Rune Knights, bakit sila kukuha ng Wizard o Knight? Kung gayon, paano siya? Ang pag-aaral ng alinman sa espada o magic ay sapat na mahirap.
Kahit nasubukan ng isa, mayroon lamang isa sa 10,000 tao na maaaring maging isang Swordmaster o isang Seventh Circle Wizard. Pero para matuto pareho, iyon ay tumagal ng maraming pag-unlad. Hindi ba natalo ang mga kabalyero? Hindi pwede. Narinig ko na ito dati, hindi masisira ang will formation maliban kung ang commander ay isang Swordmaster. Ganoon. Habang inihahatid ang impormasyon sa mga nakatalagang opisyal at sundalo, nagbago ang sitwasyon. Chapter 110:1 verses 100 hanggang 2. Hindi pwede. Ito ay magiging isang pagpawi. Si Ana ay nasa hulihan ng mga kabalyero, na gumagawa ng hindi makatwirang pag-atake. Karaniwan, hindi siya sasali sa laban. Gayunpaman, ang lahat ng mga kabalyero ay nahuli sa kapaligiran at itinaas ang kanilang mga espada laban kay Locke. Lahat, itigil ang pag-atake at mag-concentrate sa depensa. Sabi ni Ana. Ano ang sinabi mo? Manahimik ka, newbie. Napakagulo ng formation. Bagamat binatukan ni Caper ang kanyang mga sinabi, hindi umatras si Ana. Vice Captain, mangyaring isipin ang praktikal na paggamit ng will formation. Sa sinabi ni Ana, napagtanto ni na Alex at Caper ang kanilang pagkakamali. Ang pagbuo ng gulong ay ginawa sa suporta ng isang Swordmaster at isang Seventh Circle Wizard. Sa pagsasagawa, gayunpaman, ito ay isang taktika na higit na nakatuon sa pagtatanggol kaysa sa isang nakakasakit. Ang pagharap sa kapangyarihan ay hindi isang madaling gawain, at ang isa ay mahuhuli sa pakikipaglaban. Kaya, kailangan nilang tumuon sa pagtatanggol hanggat maaari upang mabawasan ang pinsala na kanilang natatanggap. At kung magagawa nila iyon, masusuportahan sila ng Swordmaster, at maaaring magkaroon sila ng pagkakataong matarget ang kalaban. Power Defense Formation. Sabi ni Caper. Tangga sa harapan. Maghintay ka hanggat kaya mo. Sabi ni Alex. Sa utos ni na Caper at Alex, ibinigay ng mga kabalyero ang kanilang pag-atake at tumutok sa depensa. Inamin ni Locke na ang malakas na depensa ay hindi madaling alisin sa pamamagitan ng kanyang husay. Tingnan mo ang mga taong ito. Naisip ni Locke. Inialay ng Knights ang kanilang sarili sa depensa, na nangangahulugang hindi gagana ng maayos ang mga pag-atake ni Locke. Nagpasya si Locke na dagdagan ang intensity ng pag-atake. Tingnan natin kung gaano katagal sila makakatagal. Inilabas niya ang gintong espada na hindi pa ginagamit hanggang noon, at dinagdagan ang mana na ibinuhos sa espada. Biglang lumakas ang offensive power ni Locke at ang pagkakabuo ng mga knight ay umugan ng husto. Uwaak. Ito ay veterano. Para siyang veterano. 2 at a time. Pumunta ka at lumipat sa taong nasa harap mo. Magtiwala ka sa iyong mga kasamahan. Huwag humakbang sa laban ng mag-isa. Sumama ka sa mga kasamahan mo. Napakadesperado ng mga kabalyero. At ang lakas na ginagamit ni Locke ay tumaas, ngunit ang pagbuo ng gulong ay hindi madaling masira. Well, kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang aking mana at tibay ay malapit ng maubos, naisip ni Locke. Ang pinaka-nakakatakot na punto ng pagbuo ng gulong ay ito. Habang napagod ang mga miyembro nito, mauuna at umaalalay ang mga nasa likod, na magpapapagod sa kalaban. Okay lang naman for the time being. Gayunpaman, alam ni Locke na matatalo siya kung magpapatuloy ito. Maaari akong manalo kung gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan, ngunit, kung gagamitin ni Locke ang Dark Blitz, ang pagbuo ng gulong ay babagsak kaagad na parang sandcastle. Kahit na hindi siya masyadong aware sa white magic, hindi lang niya magagamit ang dark magic niya. At hindi niya magagamit ang mga kakayahan ng mga demonyo tulad ng Petrolite. Nadidismaya si Locke at naisip ang pinakabagong kakayahan ng demonyo na nakuha niya. Isang second phase ng build-up power para palakasin ang katawan. At ang magiging resulta ay, pagtaas ng pisikal na kapangyarihan, at lakas upang harangin ang isang espada. Hanggang sa second phase ay walang pagbabago sa hitsura ng kanyang katawan, ngunit ang lakas na magagamit ng kanyang katawan ay tumataas ng husto. Saglit lang iyon, ngunit magagamit niya ng 3 beses ang kapangyarihan na karaniwan niyang magagamit. Ngunit hindi ito napakadaling gamitin, naisip ni Locke. Hindi alam ni Locke kung paano gamitin ang second phase ng build-up.
Hanggang ngayon, first phase pa rin ang gamit niya. Gayunpaman, dahil sa head-on confrontation na kanyang kinakaharap, napilitan si Luke na itaas ang build-up na kakayahan. Kwa. Umapaw ang mana at stamina sa kanyang katawan, nagpakawala si Luke ng 4 na circle range attack spell na hindi pa niya nagagamit hanggang noon dahil umaapaw siya sa sobrang mana. Pagsabog ng sunog. Kuwang. Nang magkaroon ng malakas na pagsabog, ang puwersa nito ay nagpatumba sa humigit kumulang 30 kabalyero. Nang makahanap si Luke ng isang puwang, agad siyang tumalon at hinawakan ang kanyang espada sa bawat direksyon na maaari niyang kasama ng sonic wave. Kak! Mula sa espada, nagsimulang lumabas ang ginintoang aura na nagpapahiwatig ng pagkumpleto ng Gold Sword, at hindi na ito mapipigilan. Ganun din ang pagkakalapat nito sa mga expert knight na nakatayo sa harap ni Luke. Ang buong gulong ay gumuho, naiwan lamang ang isang tao na nakatayo doon. Si Caper iyon, na may takot sa mukha. Ito. Damat. Halika. Nang si Luke ay nakatingin lang sa kanya ng malamig, he threw a fit seeing that Alex was down. Buong lakas, sinugod niya si Luke. Mamatay ka. Pop. Gayunpaman, si Caper ang nahulog. Naitim siya nang tumama sa kanya ang hilt ng espada ni Luke. Si Luke ang nanalo. Wow! Sinigaw ng mga opisyal at kawal ang pangalan ni Luke at pinasaya siya. Noong una ay naisip nila na mas mabuti na lang kung hindi Atreus ang bagong commander. Ngunit ngayon, dahil pinatumba niya ang 100 kabalyero na may kahangahangang mga kasanayan. Ang paghaharap ni Luke sa 100 knight na iyon ay mapupunta sa kasaysayan ng Northern Army.